Magandang gabi po sa inyo lahat, Pastor Ed. Maraming salamat po sa pagtitiwala muli na tumayo po dito sa likod ng pulpito. At bago ko po ako mag-preach, ay nais ko pong samantala yung pagkakataon na magbigay ng short testimony because this is the first time na pinakita sa akin ng Panginoon yung blessing na kung paano niya ako dinala sa kanyang kalooban. Ako nagpapasalamat sapagkat yung dalawang lingkod ng Diyos na pastor na nagturo at nag-impluensya sa akin para magserbisyo sa Panginoon through the church ay nandito, nakikita ko sila at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. And of course, ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa akin at sa aming family. Lingid sa inyong kalaman, ako po ay bunga po ng gawain po ng Sir Harvest Bible Baptist Church doon po sa Bulan, Sorsogon. Nung ako po ay 7 years old, ako po ay laking Sunday school. And I thank the Lord through yun po ay sinend out the time na mission, sinimulan po sa nina Pastor Ala. And ngayon ay si Pastor Dennis Fundano po. At during the time of my pagiging bata ay tinuruan ng Panginoon kanyang salita. At salamat sa Panginoon, yung aking pong kapatid na panganay po namin ay siya po ang nagdala sa akin sa church. And siya rin po ang aking naging Sunday school teacher that time. At salamat po. At kung sabi ko nga, blessing kasi first time ito, Pastor, nandito po ang aking kapatid na nagdala sa akin sa unang yugto ng pagtatanim ng salita ng Diyos sa akin as my Sunday school teacher. And pagkatapos po noon ay elementary, high school, and then after that, after my cadetship, kasi naranasan ko po maging kadete ng 4 na taon. And then ako pumunta po ng Dagupan City para lang imbitahan, pero diskarte lang yata yon ni Pastor at may saling. At just 2 weeks, way back 2004, at babalik na po after 2 weeks, I'm going back to Ternate, Cavite for my commissionship in the Philippine Army as a second lieutenant. Pero hindi kinloob ng Panginoon. I was not commissioned in the FP, but I am commissioned in God's work. Salamat sa Panginoon, talagang pag may itinanim, tiyak mayaanihin. Kaya yung mga Sunday school teacher, huwag kayong huwag sawa na magturo. Kasi hindi nyo alam kung anong gagawin ng Panginoon doon sa mga batang paslit na pasaway. Pero, kaya salamat sa Panginoon. And 2004, salamat kay Pastor Joe. Siya po ang nagbaptize sa akin. Siya po ang nag-impluensya sa akin. And he is my pastor. At hanggang sa tinuruan po sa Dagupan during the time of Bible Institute, within 3 years. And I was in Ordineta City, worker, 2005. We started the work there through Pastor Joe. And in 2010, sabi ni Pastor, ay ang gawain ng Diyos ay lalago yan sa Ordineta. So naniniwala man po tayo na ang vision binibigay sa man of God. Ang gagawin lang natin is maniwala ka sa pastor mo at sumunod ka. Tulad ng sinabi ng Bible, I think in 2 Chronicles chapter 20, verse number 20, believe in God, he shall be established. Be bold in his prophets, so in the man of God, he shall be prosper. Kaya yun, sabihan ng Panginoon, dinala ko ni Pastor dito ng 2010 para mag-aral sa BHBC. Pero itong matindi, uwian. Sabi ni Pastor Ed noon, i-train mo na lang yan. Pero sabi ni Pastor Joe, pinilit niya na kailangan niya ng formal training kasi wala naman akong alam sa ministry. Wala naman akong alam sa leadership. Ang alam ko lang kung paano mag-lead ng mga men in uniform. Pero pagpatungkol sa spiritualidad, wala. Pero kakarnalan, marami. Pero salamat sa Panginoon kasi mabait ang Diyos sa akin at pinaitulutan po dito mag-stay. Biyahe po ako ng Sunday night and then dating dito ng early in the morning ng Monday, wala nang tulugan. Tapos ang bubungad sa iyo na kailangan practice music. Pambihira. Gusto ko ng music, ayaw sa akin ng music. Pero salamat sa Panginoon, naawa sa akin mga teacher ko. Ayun, so biyaya ng Panginoon, Wednesday afternoon, balik ako ng Ordineta sa mission work. And by the grace of God, within 4 years, ginol ko talaga na hindi mag 5 years. Pinag-pray ko yun sa Panginoon kasi pambihira 7 hours. Punta rito, then balik naman 7 hours within 4 years. At
very, talagang by faith. Isa lang alam ko. Tinawag ako ng Panginoon, sinuko ang buhay ko sa Panginoon. Nangako ako na maglilingkod sa Panginoon way back 2004. That I said to the Lord, Lord, I surrender my life and I will serve Thee, O God, until the last breath of my life. Yun, sa biyaya ng Panginoon, isa lang ho ang ginawa ko. Nagtiwala sa Panginoon at sumunod. Yan lang alam ko. Kaya pagdating ko dito, sabi ni Pastor, doon ako mag-stay sa mga graduates. Abay, nakakaano yun kasi kasama yung mga teachers, sina Sir Paps. O, di ba? Pero, nag-request ako nung kay Sir Dylan na kung pwede, doon ako sa dorm, sa mga full-time. So, by the grace of God, within 4 years, sumama ako sa mga full-time. Hindi ako sumama sa mga stay-out, sa mga full-time. Kaya nakita ko po ang mga ka-spiritualan ng mga full-time Bible students. Ayan. Pag nagsabit ka ng damit, bukas wala na. Alright? Pero salamat sa Panginoon. Biyaya lang talaga ng Diyos. Alam nyo, may nagsabi sa akin noon nga, imposible makatapos yan si Sir ng Bible School. Ako kasi, pag prinubok mo ako, tutuluyan kita. Abi, papatunayan ko sa iyo, may Diyos ako. Ayun, sa biyaya ng Panginoon, nakatapos po. Pero nag-isip din ako noon, huminto. Last sem. Pero sabi sa akin, ng aking kapatid, Sir Sally, may Sunday school teacher before, pag nag-quit ka, siguradong uulit-ulitin mo yan. Kaya tuloy, sa biyaya ng Panginoon, 2014, by the grace of God, ay nakapagtapos po sa Baptist Heritage Bible College. Alam nyo, salamat kay Pastor Joe, binigay ng Panginoon bilang aking pastor, at dinala sa paglilingkod, at salamat Pastor Ed, sa inyo pong pag-mentor sa amin. Amen? Pastor Joe is my teaching and leading authority, and Pastor Ed is my mentoring authority. Salamat po, sapagkat kung wala po ang CBBC San Pedro Laguna, wala pong CBBC Dagupan, at wala pong CBBC Urdaneta City. At wala rin po ngayon CBBM Magsingal Ilocos Sur, kasi may mission na po kami sa Ilocos, and we have an outreach by the grace of God sa Pusorobio. So, salamat sa Panginoon. It's only by the grace of God. At kaya salamat po, to God be the glory. Thank you, teachers, aking mga guro na nagtiyaga po sa amin during the time na ako po'y nandito sa Bible College. At alam nyo, pinangarap ko dito tumayo noon eh. Sabi ko pagka-graduate ko, kahit isang beses lang tumayo ko dyan, okay na. Pero hindi pala, amen. Pero salamat po, amen. Church, CBBC Laguna, San Pedro Laguna, thank you very much. Malaking po kayo, talagang impluwensya sa gawain. Salamat po sa orientation, salamat po sa standards, salamat po sa inyong pong pag-ibig. Ngayong gabi ay ako po'y natasan na mangaral ng salita ng Diyos, and ito po'y totoo sa buhay ko, na ako'y niwala, ito rin dapat ay maging totoo sa bawat Kristiyano. Tayo tumayong lahat, let's open the Bible in Philippians chapter 2, let's read from verse number 1, but for the sake of time, let's start to read in verse number 5 hanggang verse number 11. It's a very familiar passage, but I do believe ito po ay mahalaga na ma-emphasize po sa atin and ma-adapt po natin kung ano po ang sinasabi ng tamang salita ng Diyos ngayong gabi. Philippians chapter 2, verse number 5 hanggang verse number 11, at babasahin po natin ng sabay-sabay. Kung ako ay na po, say aloud, amen. I said, if you get it, shout aloud, amen. Verse number 5, read, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought not it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in a fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mga kapatid, I would like to focus your attention please in verse number 5, that the Bible says, let this mind be in you,
which was also in Christ Jesus. Now tonight, I'm going to preach a message by the grace of God entitled, Adopting the Mindset of Christ. Adopting the Mindset of Christ. Tayo manalangin, dakilang Diyos sa makapangyarihan po sa lahat, salamat po sa inyo pong dakilang biyaya sa amin. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa simbahan. And through this church, dito po kami tinuruan, dito kami hinubog, at dito kami hinanda upang makapaglingkod at makapagbigay ng kalwalatian sa inyo. Salamat po sa simbahang ito. Salamat po kay Pastor Ed and members of this church. At sila po ay malaking impluensya po. At salamat din po sa BHBC sapagat dito po hinubog ang aming mga buhay para kami po ay magamit sa inyo pong gawain. Papalain niyo po ang pangangaral na salita niyo po ngayong gabi, that this message will encourage us at ito po ay magbigay sa amin ng hamon na itugma po namin ang aming kaisipan, ang aming karakter, ang aming attitude sa Panginoon Jesucristo para sa gayon ay makita sa amin at mangyari po ang kalooban niyo po. Salamat po sa privilege na ito and patawad po sa aming kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. You may now be seated, please. At muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Now again, the book of Philippians is a book about Christ. Amen? The book of Philippians, mga kapatid, is a book about Christ in our life. Kaya pag binasa niyo po ito by chapter, ay makikita po natin dito ay patungkol kay Kristo sa buhay natin. Una po dito, makikita natin yung that Christ in our life, and Christ in our mind, in Philippians chapter 2. Christ, our goal. Christ as our strength. Kaya nandyan po yung I can do all things which Christ is strengthened. And also, makita rin po natin in this book of Philippians is Christ as our joy through suffering. Amen? Yun po ang kabuunan ng book of Philippians. But tonight, ay nais ko lang po pansinin yung isang bagay dito about Christ in our mind. Yung Panginoon ay nasa ating kaisipan at sabi nga po dyan sa Philippians, chapter 2, verse number 5 hanggang verse number 11, and verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Notice the word, let this mind be in you. Ibig sabihin po, it is a declaration regarding the humiliation and exaltation of our Lord Jesus Christ. Kaya mababasa po natin from verse number 5 hanggang verse number 11 kung paano ang Panginoon Jesucristo nagpakumbaba sa kanyang sarili. Pero makita rin po natin sa mga verses na ito kung paano po in-exalt ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Are you listening? Kaya sabi dito ay, let this mind be in you. Nang ibig sabihin po niyan is having the same attitude and mindset as the Lord Jesus Christ, who humbled Himself and became obedient even to the death on the cross. Kaya ito po isang challenge sa atin ngayong gabi. Tayo po'y tinawag na mga Kristiyano, amen? We are believers of Christ. Amen? We are followers of Christ. That's why we are called Christians. And as a Christians, dapat makita sa ating buhay si Kristo. Amen? Makita yung image ng Panginoon sa atin, yung sa ating character, sa ating behavior, amen, are listening, sa ating kaisipan, at makikita rin po natin, mga kapatid, na dapat mag-manifest ang Panginoon sa ating buhay if we say that we are Christians. Nakakalungkot naman na tayo po ay magsasabing Kristiyano tayo, pero hindi nagkakaroon ng reflection ang Panginoon sa buhay natin. And this is what the Bible says, Apostle Paul said, na sinasabi niya na magkaroon kayo ng ganitong kaisipan na nasa Panginoong Jesucristo. Amen? Now, notice the word, the mindset of Christ. Ibig sabihin po niyan, the set of attitudes
that shape your behavior. Amen? Are you listening? Kaya nga po, mahalaga po yung kaisipan. Amen? Anong kaisipan nito? Binanggit dito sa Bible na ang Panginoon siya po ay Diyos, pero hindi niya inaring kapantay ang Diyos, pero sabi ng Bible, siya po ay nagpakumbaba sa kanyang sarili. Amen? Amen? Are you listening? And He took a form of a servant. At siya po ay sumunod, naging obedient, hanggang doon maging sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Na dapat ay maging challenge po sa ating ngayong gabi, na kung ang Panginoong Jesucristo nga ay siya'y Diyos, nagpakumbaba sa kanyang sarili, lalo pa tayo, who we are. Sino tayo? Tayo lamang isang alabok, may isang taong makasalanan at napapahamak ang ating kaluluwa sa impyerno. We are just sinners, amen? We are just sinners saved by grace. Kaya ngayong gabi, ay sinasabi po dito sa Philippians chapter 2, let this mind be in you. Ibig sabihin, no, may kailangan tayong i-adopt, may kailangan tayong i-embrace na kaisipan ng Panginoon o attitude na dapat ating kunin, gayahin sa Panginoon. And this attitude, it will shape your behavior. Tandaan niyo po, what you believe is what you behave. Amen? Tandaan po natin yan, kaya mahalaga kung ano yung paniniwala mo eh. Mahalaga yung tatanggapin mong paniniwala mula sa salita ng Diyos because your belief, amen, ay makikita sa behavior mo. That's why we can see here na sabi po diyan ay yung attitude natin ay dapat tulad ng meron sa Panginoon. Amen? Are you listening? Again, your attitude, the set of attitude, yun yung mag-shape ng behavior mo. Amen? Now, tatlong bagay lang po ito ngayong gabi. Amen? Are you listening? Adopting the mindset of Christ. What kind of mind? What kind of attitude that we need to embrace, that we need to adopt from the Lord Jesus Christ? If you believe that you are Christians, if you believe that you are people of God, this attitude, this mind should be embraced, should be adopted, at dapat ito po ang mangyari sa ating buhay para makita sa ating behavior at kumilos tayo bilang Kristiyano na maayos para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Now, number one we can see here is a mind of selflessness. Look at in Philippians chapter 2 and verse number 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Ano pong ini-emphasize dyan? Na dapat tayo ay hindi selfish. Amen? Kaya sa verse number 8, sabi dyan, and being found in a fashion as a man, he humbled himself and became obedient. Now listen, the first mind, the first attitude that we need to embrace, na dapat nating i-adopt as a Christian is a mind of selflessness. Hindi makasarili. Hello? Tandaan po natin, Jesus Christ is our great example kung paano hindi maging makasarili. You know why? Because Christ prioritized others' interests over His own. Alam natin, ang Panginoon Kristo, siya po'y Diyos. Amen? Sabi nila, si Kristo daw, hindi Diyos. Kasi nagkatawang tao lang. Kaya nga nagkatawang tao kasi hindi tao. Yeah? Pero makita po natin dito na ang Panginoon Kristo, prioritize niya ang iba, tayong mga tao makasalanan, para tayo po ay iligtas sa kapamakan sa impyerno. Kaya look at the Bible says in Matthew chapter 20. Are you still listening? Amen? Matthew chapter 20. Ang sabi ho diyan sa Matthew chapter 20, verse number 26, but it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant.
Look at this. Verse number 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Now, tingnan niyo po, the mindset of Christ. Yung mayroong kaisipan, may ganun ang Panginoong tinataglay na hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi ang inisip niya ang kapakanan ng marami, kapakanan ng mga tao, para tayo ibigyan ng kaligtasan. Are you listening? Sabi ng Bible, for the Son of Man came not to be ministered, but to minister. Amen? Hindi siya naparito para paglingkuran. Naparito siya para maglingkod. At ang matindi dito, mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa katubusan ng marami. And praise the Lord that the Bible says, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Listen, thank God because we have a Savior na hindi siya selfish. Pansamantala, iniwanan niya ang trono ng kalangitan upang ipadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. You know why? Because He is not a selfish Savior. The Bible says, He gave His life for a ransom of many. O, salamat sa Panginoon. Alam niyo bilang Kristiyano, napakahirap pag Kristiyano pag selfish. Amen? Ano yung selfish? Is that yun? Hindi ho. Pag sinabi pong, ano natin, ano ibig sabihin ng selflessness? Pag sinabi pong selflessness, mga kapatid, it means you are prioritizing on others' interest. Yan ang kailangan sa ministry. Yan ang kailangan bilang lingkod ng Diyos, prioritizing on others' interest. And another thing, putting others' needs before your own without expecting any return. Yan pong ibig sabihin ng hindi makasarili. Na inuuna mo yung pangangailangan o kailangan ng iba, amen, are listening, na hindi mo iniisip at hindi ka nag-expect ng anumang kapalit. Salamat sa Panginoon sapagkat may mga ganyang Kristiyano at salamat sa buhay ng mga pastor and even to Pastor Joe, Pastor Ed, na hindi nila inisip ang kanilang kapakanan para abutin tayo, turuan tayo, para tayo rin po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Listen, selflessness is very important to sacrifice for the needs and interests of others. Listen, mga kapatid, it's hard to sacrifice something if you are selfish. Madaling magsakripisyo pag hindi po tayo makasarili. Sabi nga ni Pastor, lagi dito naririnig sa likod ng pulpito, amen, sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan ng sacrifice. Because any service without sacrifice is not for God. Amen. Are you listening? And the author and ang unang persona na gumawa ng pagsakripisyo ay hindi tayo, kundi ang Jesucristo. Amen. He sacrificed Himself para lang ho sa ating makakasalanan. He died for us. Are you listening? Kaya mahalaga po, mga kapatid, na matuto tayo maging selfless. Amen? Pag inisip natin lagi ang ating sarili, wala, maawa ka sa sarili mo eh. Amen? Yung pagpunta lang rito, pambira. Talagang pambira. Pero hindi eh. Ang buhay na natin sa Panginoon eh. Sabi ko kanina, may kausap ako isang full-time, sabi ko, Brad, binigyan na natin buhay natin sa Panginoon. Hindi na natin pag-aari, kaya kung saan man tayo papuntahin, pupunta tayo. Ano ang pinapagawa sa atin, gagawin natin. Pero hindi, alam nyo, magagawa lang ho natin yan, mga kapatid, kung tayo po ay hindi makasarili. And the greatest example of being selflessness is the Lord Jesus Christ. Listen, as believers, we need to adopt the mind of Christ of being selfless for the sake of others. Kaya dapat pag soul winner ka, hindi ka selfish. Pag inisip mo, ligtas naman ako, pupunta naman ako ng langit. Bahala sila sa impyerno na lang. Kaya nga, pag soul winner ka, amen, dapat hindi ka makasarili. Alam niyo, hindi naman natin kaano-ano yan eh.
kakatukin mong bahay nila, kakausapin mo, sisiran mo ng gospel, susunduin mo, ihahatid mo, i-disciple mo, hindi mo naman kano-ano. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat habang tumatagal ka bilang Kristiyano, na-adapt mo, na-embrace mo yung kaisipan ng Panginoon of being not selfish. And that is what we need in the service sa Panginoon. Amen? Now listen, ano bang purpose ng buhay natin? And what is the purpose of your life? And what is the purpose ng buhay mo? What is the purpose of living for? Di ba ang buhay natin, hindi naman para sa atin, para sa iba to. Look at the example of the dear Lord Jesus Christ. He came not for Himself. He came for you and for me. Listen, we are Christians. We are followers of Christ. We are saved. We are living, amen? Not for us, but for the sake of others. At salamat sa Panginoon, sapagkat sa simbahan, through the preaching of God's Word, and even sa ating BHBC, tinuturo sa atin kung paano hindi maging selfish. Because that is what we need today. Let us adopt, let us embrace the mind of Christ of being not selfish. Listen, our life is not for ourselves, but for others. Amen? And para ma-fulfill po yung plano ng Diyos sa atin, alam ko po, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, na ang Diyos ay may plano sa iyo, may gustong gawin ang Panginoon sa iyo, amen? At may gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon, at nais ang Diyos ay ipakita niya kapangyarihan niya sa buhay mo, at gagamitin ka ng Diyos sa kanyang plano, but it will be happen kung hindi ka makasarili. Pero pag selfish ka at lagi mo iniisip, sarili mo, kawawa naman ako, ay wala. Hindi mo makikita ang gawa ng Diyos sa buhay mo kundi sarili mo. That's why tonight, listen, the first important thing that we need to adopt, to embrace the mindset of Christ is a mind of selflessness. Amen? And number 2 is look at in Philippians chapter 2, verse number 5. Ang sabi ho ng Bible, let this mind be in you. Amen? Now listen, this is not an option. This is an instructions. This is a command to every Christian that the mind of Christ, sabi ng Bible, be in you. It's not a choice. Na, kung gusto ko ito, akin to. It's my life. Para mga young people ngayon, it's my life. Nasa akin ito, kung gusto kong maging selflessness sa buhay ko, nasa akin lang ito. It's my choice. No! It is a command. Let this mind be in you, be in you, be in you. Because we are Christians. And what this? Look at verse number 6. Who being in the form of God. Mambihira na siya ay nasaan yung Diyos. Thought it not robbery to be equal with God. Look at this. What kind of mind, what kind of attitude that we need to adopt, that we need to embrace. Amen. It is the mind of humility. Humility. Pagpapakumbaba. Listen, Christ humbled Himself, taking the form of a servant. Could you imagine that? He is in the form, being in the form of God, but He took a form of a servant. Are you listening? Nakakaya sa Panginoon pag nagyabang talaga tayo eh. Eh sino bang higit sa kalagayan ng Panginoon? Diyos siya eh. Pero alam nyo, ang kanyang kinuhang anyo, kalagayan, ay pagiging alipin, pagiging lingkod. Are you listening? Kaya nga po, bilang mananampalataya, humility is very important to embrace, to adopt. At kung mag-iisip man tayo, bakit ako magpapakumbaba? Isipin mo na lang ang Panginoon. He is God! Pero hindi niya inisip na ganun ang kanyang kalagayan. But He took a form of a servant, amen? Natanan niyo po, humility is very important in Christian life. Humility is very important
not only in Christian life, but also in Christian service to the Lord. Mahalaga po ang pagpapakumbaba sa buhay Kristiyano at mahalaga rin po, lalo na ang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon sa pagdating sa pag-render ng paglilingkod sa Diyos. Are you listening? Kaya nga po, nakalagay doon sa Acts chapter 20, verse number 19. Acts chapter 20, verse number 19. Are you still listening? Amen? Acts chapter 20, verse number 19. Serving, are you there? Serving the Lord with what? Hindi lang humility, all. Yan yung sana all. All humility of mind, and with many fears that sacrifice and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Listen, mga kapatid, this is what the Bible says. If you are serving the Lord, it requires all humility. Diba, nung tayo pasimula, wala naman tayong alam. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. It always reminds me, who am I before? Wala naman alam sa, nagbasa ka ng Bible, di ko alam yung pagbasa. Yung say it, set. Kahit yung songbook, di natin alam. Akala natin, song hits. Diba? Walang alam. Pero salamat sa Panginoon because if God called you, He will equip you. Kaya nga pag tinawag ka ng Panginoon, walang problema yon kahit wala kang alam. Sapagkat ang Diyos din ang mag-i-equip sa iyo at ang Diyos ay gagamit ng mga tao, especially man of God, to prepare you to do a great work in His glory. Kaya sunod lang. Kaya humility ang kailangan. Huwag mong isipin kung sino ka noon. Amen. Ang isipin mo, yung noon mo, para yung sa buhay mo dati, na wala ka pa sa Panginoon, na wala ka pa sa paglilingkod sa Diyos. Pero dahil ikay nasa Panginoon na, kakargahan ka ng Panginoon ng pangangailangan na gagamitin mo para sa paglilingkod. And listen, kung ano man ang marating natin at ipagawa sa atin ng Panginoon, remember, ito'y gawa lang ng Diyos sa buhay natin. Hindi po ito gawa natin. Kasi kung wala naman magagawin ng Diyos sa atin, wala naman tayong magagawa. Sabi ng Bible, for without me, you can do nothing. Pero for with God, sabi ng Bible, I can do all things through Christ, which strengthened me. Listen, alam niyo ba sa ministry, pag nawala na yung humility, delikado. Tandaan niyo po, there is a poison in the ministry. First, listen. The poison in the ministry is pride. Apat ito na P, 4 P's. Nag-react yung nakakatanggap ng 4 P's dito, ha? 4 P's. The 4 P's that na poison sa ministry. Na pag hindi tayo naging maingat at pinalitan natin itong humility na ito, ng mga bagay na ito, it will poison us. And later on, kita natin, wala tayo sa paglilingkod. The first poison, the poison in the ministry is pride. Second, the poison in the ministry is popularity. We are not in the ministry to be popular. We are in the ministry para ipagsigawan natin ang ating Panginoon Kristo that we can shout, Jesus saves! Okay lang hindi tayo makilala. Basta makilala ang Panginoon. Hindi okay lang hindi makilala ang ating pangalan. Basta marinig nila at makilala nila ang pangalan ng Panginoon Kristo sapagkat may kaligtasan sa Kanyang pangalan. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Listen, dapat na maging popular sa atin, maging popular sa ministry, maging popular sa ating buhay, ay walang iba ang Panginoon, not our name, not us. The poison in the ministry is popularity. And another poison in the ministry, tandaan nyo po, is personality. Di ba noon, ang papangit, pambihira, nang gumapok, sabi ni Sir Jess.
Lala ko, teacher ko po siya sa preparation A and B. Kaya nakapaghanda talaga, Pastor. Alala ko no, sabi niya, kahit gaano nyo kapayat, pag nalamanan kayo, gagwapo din kayo. Pero yung iba na sobrahan sa laman. Kaya pumangit. Yung tama lang. Parang kanina, yung taho. Taho at saka yung, kalimutan ko yun taha at saka yung isa, taba. Now listen, the poison the man is his personality. Pag doon na tayo nakatutok sa personalidad natin, pambihira. Amen? And then another makikita po natin dito na imbis na humility, ay ang mangyayari po dito, the poison the man is his personal interest. Personal interest. Ano ba talaga ang motibo natin sa ministry? Why we are surrender our life to the Lord? Why we enter in the Bible college? What is your interest? Why you enter in our beloved BHBC? Tandaan natin, we enter to learn. Go for to serve. Not to earn. Ano nakakalungkot? Personal interest. Why you are in the ministry? Why you get involved in soul winning? Why you are in the music ministry? Why you are preaching the Word of God? Alam niyo, nakakalungkot ngayon. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos dapat ipinapangaral, hindi ipinangangalakal. Amen! We preach the Word of God in order for that the people will hear the gospel, because we know the gospel is the power of God unto salvation. As Apostle Paul said, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. That's why we preach the Word of God, that hindi dahil kung anong motibo. Ang motibo natin, marinig nila na si Kristo ay nagliligtas ng tao, na pa si Kristo, siya nagbayad ng ating kasalanan, siya'y namatay, inilibing at muli nabuhay para lamang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Salamat sa Panginoon sa salita ng Diyos na nagpapaalala. At salamat, alam nyo, kung bakit ito kami, by the grace of God, pag may meetings, may conference, katulad dito, alam niyo bakit nakaupo kami? Kasi isang paalaala, bakit kami nasa ministry. We have a pastor session. Ulit-ulit yan. Ulit-ulit na lang ang topic, di ba? Iba-iba lang ang letra. Pero yun talagang tinuturo. Why we are in the ministry? We are in the ministry, it is because we are going to serve the Lord for His own glory and honor. Not for our honor. Okay lang walang honor. Basta may honor ang Panginoon. Di ba sabi ng Bible, ano man ang ating gagawin, ano man ang iyong inumin, ano man ang iyong kakainin, ano man ang gagawin, do all for the glory of God. In ito po yung mga poisons in the ministry: pride, popularity, personality, and personal interest. But listen, that's why the Bible says, let this mind be in you, a mind of humility. Sapagkat ang humility ang magpapanatili din sa iyo sa panawagan mo at pagtupad ng kalooban ng Diyos. Dahil pag pinasukan na tayo ng pride, ang simula na yan, kapatid, ng tinatawag na distraction. Pride goeth before destruction. Listen, we are in the ministry because of God's grace. Are you listening? In 1 Timothy chapter 1, verse number 12, but I thank Christ Jesus our Lord that enabled me, for He counted me faithful, putting me in the ministry. Listen, it always reminds us that God enabled us. It always reminds us that God counted us faithful. It always reminds us that it is God who put us in the ministry. That's why laging nire-remind po sa atin ang tinatawag na pagpapakumbaba. We need to adapt or embrace the mind of Christ of being humble. You know why?
Alam niyo ba, God sustained the humble. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Apostle Paul, let this mind be in you, which was na nasa Panginoon, na He humble Himself. Bakit? Mayroon pong malaking bagay na magiging epekto sa iyo ang pagpapakumbaba. Sabagat sabi ng Bible, God sustain the humble. Psalms chapter 3, verse number 3. Psalms chapter 3, verse number 3. But thou, O Lord, art shield. Right? Psalms chapter 3. I think, mahirap talaga pag-apat na mata, no? God sustain the humble. Psalms chapter 3, am I right? But thou, Lord, art thou shield for me, my glory and lifter up mine head. Sorry. Next, God promoted the humble. Alam niyo kagandahan pag naging humble tayo, sabi ng Bible, pinopromote ng Diyos ang humble. James chapter 4, verse number 10. James chapter 4 and verse number 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Wow! Amen? There is a promotion to the humble. Tandaan natin, anuman ang ating mabot, saan ka man ilagay ng Diyos, listen, it always reminds us that it is God who put you there. Not because of your education, not because of your achievements, not because of your accomplishments, but it is God who put you there. Lagi nating isipin, lagi natin naririnig, saan man tayo makarating at anumang gawin ng Diyos sa atin, huwag tayong magbabago. Are you listening? God sustained the humble, God promoted the humble, and God blessed the humble. Proverbs 22 verse number 5. Alam niyo kung sinong pinagpapala ng Diyos? Yung humble. Proverbs chapter 22 and verse number 5. Pambihira. Ibang ginawa ko, sandali. 15:33. Tingnan natin tong reserva. The fear of the Lord is the instruction of wisdom. Before honor is humility. Tingnan niyo yan. People once desire honor. But listen, sabi ng Bible, before honor is humility. Amen? Proverbs 18, verse number 12. 18:12. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. God bless the humble. Kaya alam niyo, most of the time, the cause of failure and destruction in our Christian life is pride. Tama? Proverbs chapter 11, verse number 2. When pride cometh, ano mangyari pag dumating si pride? Hindi maglalaba. When pride cometh, ano mangyari ho? Then cometh shame. But with lowly is what? Wisdom. Can you imagine that? That's why the Bible says, let this mind be in you. Because God wants to bless your life. God wants to sustain you. God wants to promote you. God wants to bless you. But let us first adopt the mindset of Christ of being humble. But listen, darating sa punto, baka makalimot tayo. Kaya yun ang prayer natin, Lord, give me a humble heart. Give me a humble spirit. And then the last, Philippians chapter 2, verse number 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Now, let this mind be in you. Adopt
Adopting the mindset of Christ, number one, it is a mind of selflessness, a mind of humility, and the last, a mind of obedience. Ito yung dapat na karakter. Ito yung dapat na attitude na dapat nating kunin, dapat nating gayahin, dapat manalaytay sa ating sa ating puso. Are you listening? Ang ugali, kaisipan na pagiging masunurin. Tandaan natin, Christ became obedient even to the death. Sabi ng Bible, obedient even death on the cross. Sino sa atin ditong sumunod na hanggang sa kamatayan? Meron na ba? Pag nakita natin alanganin, kayo na lang po, Pastor, bahala na kayo dyan. Hindi ho. But look at the example of the Lord Jesus Christ. Remember, we are Christians. We are imitating the Lord Jesus Christ. We are not imitating the world. We should imitating the Lord. Especially His mind, His attitude of being obedient. Without murmurings, without hesitation. Pero makita natin dito, sumunod ang Panginoon. Paano kaya kung hindi sumunod ang Panginoon? Wala tayong kaligtasan. Pag hindi sumunod ang Panginoon sa layunin para tayo bigyan ng kaligtasan, hindi ganyan ang itsura natin, hindi ganito ang buhay natin, hindi natin ma-enjoy ang buhay natin sa ibabaw ng mundong ito kung walang isang tagapagligtas na sumunod hanggang sa kamatayan. And praise the Lord, we have an obedient Savior. Maya naman tayo sa Panginoon pag di tayo marunong sumunod. Huwag na tayo mahiya sa tao. Maya na lang tayo sa Panginoon. Eh, kung Panginoon niya sumunod hanggang sa kamatayan, ako pa, ikaw pa. Are you listening? Pero listen, let us understand what is obedience. Obedience, it means following instruction or command. Amen? Hindi mo dadagdagan. Kaya nga, di ba sa military, sabi diyan, obey first before you complain. You know, when I became a Christian and I entered a Bible college here in BHBC, before I learned, doong panahon na ako'y nasa training, I obey first before you complain. But in BHBC, one thing that we need to understand, obey and never complain. Pag mareklamo ka sa training, ikaw magiging casualty sa field. Alam niyo yung training ng confident firing? Alam niyo yun? Pag sinabing walk. Kasi yung bala nandito sa nandito sa harapan. Pag sinabing stop. Sumunod. Kasi pag hindi ka sumunod, mamamatay ka. Ganun din sa Christian life. Pag hindi tayo marunong sumunod sa instructions, hindi tayo marunong sumunod sa salita ng Diyos, mapapahamak tayo. Imbis sa pagpapala, ang mangyayari ay sumpa. Listen, the Bible says, a blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, but a curse if ye disobey the commandments of the Lord your God. It was written in Deuteronomy chapter 11. Pero marami pa rin talagang malakas ang loob na hindi nasunod. Diyos na nga may sabi na pag ikay hindi sumunod, sumpa. Diyos na may sabi niyan. Pero pag sumunod ka, pagpapala. Hindi pa rin naniniwala. Talagang sinusubukan Listen, pag sinabing obedience, not only following instruction or commands, but also listen, pag sinabing obedience is respect to the authority. Kaya nga yung pagsunod is the evidence of your respect to your authority. Amen? Obedience also, it means submitting to authority. Kaya nga, pag hindi ka marunong sumunod, ibig sabihin, hindi ka marunong magrespeto sa autoridad na binigay sa iyo ng Panginoon. Katulad sa mga bata, ang utos ng Diyos, ang utos ng Panginoon, sinabi doon sa Ephesians chapter 6, verse number 1, Children, obey your parents and the Lord, for this is right.
children, your authority is your parents. And God said, obey your parents. And nakasunod na verse doon sa Ephesians chapter 6, honor thy father and thy mother. Pero hindi marunong sumunod. Amen? At sabi ng Bible, binigyan tayo ng Panginoon ng pastor. Sabi ng Bible, Hebrews chapter 13, obey them that have the rule over you. Submit yourselves. Pero hindi tayo marunong sumunod. Meron tayong delegated authorities. May area leader, may area captain, may mga leaders. Alam nyo, authority yun because they are delegated authorities of your pastor. Pag di ka sumunod sa kanila, dahil sila nang binigyan ng authority to lead you, hindi ka rin sumunod sa pastor. That's why obedience is following instructions. Obedience is respect for authority. And also, pag sinabing obedience is aligning your actions with God's will and willing to submit to God's plan even in the point of that. That is obedience. I repeat. Paano masasabi marunong kang sumunod sa Panginoon? Ibig sabihin yan, you aligning your actions with God's will and willing to submit to God's plan even in the point of death. That's what the Bible says in Philippians chapter 2. That the Lord Jesus Christ, He became obedient even in the death on the cross. That is obedience. That's why the Bible says, let this mind be in you, a mind of obedience na kahit minsan mahirap, pero iniisip mo, ika'y susunod sa Panginoon kahit saan kadali ng pagsunod. Pero listen, itong tinitrain sa atin sa simbahan, sumunod. Itong tinitrain sa atin sa Baptist Heritage Bible College kung paano sumunod. Ang hirap naman, talagang mahirap. Pero, pag sanay ka ng sumunod, hindi na mahirap. Sanayan lang yan. Abay, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon, binigyan ako ng Panginoon ng obedient heart. Yung sinabi sa akin ni Pastor Joe, mag-aral ka sa Bible School. Hindi ko naman alam kung ahasan yung San Pedro, akala ko kapitbahay lang. Ay, pambihira, malayo pala. Tapos sabi ko, akala ko mag-stay, uwian. Isipin mo yan. Kaya sabi ko sa mga estudyante ho namin sa Ordaneta, by the grace of God, kung papahintulutan ng Panginoon at ng mga ng admin ng BHBC, kaya sabi ko, baka malas hour kayo. Amen? 4 ho ang gagraduate ngayon. Original yun, na talagang from first year. Pero sabi ko, pag nag-quit kayo, mahiya kayo sa sarili niyo sa Panginoon. Sapagkat napatunayan ko ang biyaya ng Diyos na magpatuloy sa training, sa teaching, sa BHBC, doon sa San Pedro Laguna, na hindi tulad ng training nyo dito. Upo ka lang, nandiyan ka sa, cellphone, online, tapos mag-quit ka pa? Abay, nakakaya sa Panginoon yun. Hindi ka pa dadalhin sa kamatayan ng online na yan. Pagkabulag, pwede. Pero yung kamatayan, hindi. Andakin mo, nasa online study ka na, nag-quit ka pa? Eh, paano kung on-site? Gigising ka na maaga rito. Pagkagising mo, mag-exercise tayo noon, di ba? Eh, nung panahon namin, armidasin. Ako pang pinapalid, di may tumutumba. 4 counts and 30 good repetition. Esquadras. Mas commanding cadence, command! Command, exercise. Mamaya-maya, bagsak na eh. Mantakin mo, esquadras. 4 counts and 30 good repetition. 4 times 30, ilan? Okay lang, 120 times. Hindi halata, di ba? Pero salamat sa Panginoon, obedience. Pero alam niyo, sa biyaya ng Panginoon, nagbunga ang pagsunod. Salamat sa Panginoon. You know why? Because obedience is the key of blessings. Salamat sa Panginoon sa ginagawa ng Panginoon sa kanyang gawain doon sa Ordaneta City. Kung hindi ako natutong sumunod sa biyaya ng Panginoon, hindi ko alam kung paano i-manage yung church. Hindi naman yun organization, hindi naman lang association yun eh.
Yan ay mga tao, may iba't ibang kaisipan, may iba't ibang behavior, may iba't ibang prinsipyo. I don't know how to manage this kind of people, but praise the Lord because God gave us a place na dito tayo tinuruan, dito tayo trinain, para tayo po ay magamit ng Diyos sa Kanyang kalooban. Listen, Bible students, nakakahiya pag pakwit-kwit ka dyan. Sarap nga ngayon, tulugan nyo, di ba? Kami nun, siksikan eh. Pagdating ko, puno ng room namin, doon ako sa may pintuan ng CR. Di, totoo yan. Alam yun mga nakasama ko dito, anong higaan natin? Ng karton. Pero walang kwit. Kung ano ang jacket ko, yun ang kumot ko. Yung unan ko, yung backpack ko. Salamat sa Panginoon. Inalaw ng Panginoon na matuto sa training that time. Nagamit din. Minsan, dahil kulang yung finances, pamasahe, hindi ako kakain ng breakfast. Are listening? Obedience is better than sacrifice. Obedience is a key of blessings. Amen? Obedience is an evidence of humility and submission to God's will. Let us obey God rather than man. Listen, Kristiyano tayo. Hindi tayo nagsilingkod, kapatid, sa tao. Hindi tayo naglilingkod sa gobyerno. Naglilingkod tayo sa Panginoon. That's why our principle is, obey God rather than men. Kung anong sabihin ng Diyos, yun ang gagawin natin, hindi ng tao. Sabi mo sa Diyos ka naglilingkod. Bakit ang tao parang ang sinusunod mo? Pastor, bakit si pastor, di ba, ang sinusunod namin? Yes. Because the Bible says, follow me as I follow Christ. Ba't nasunod tayo sa kanila? Nasunod tayo sa mga lingkod ng Diyos. Bakit nasunod tayo sa pastor? Kasi ang command, follow me as I follow Christ. Hanggat nasunod ang lingkod ng Diyos, sumunod ka. No murmurings, no complaints. Amen? Now the question tonight, hanggang kailan ang iyong pagsunod? Sa utos o salita ng Diyos? Hanggang kailan ang iyong pagsunod sa lingkod ng Diyos? Alam mo, makinig ka kapatid, hanggang may kaisipan at pag-uugali ka tulad ng nakay Kristo, madaling sumunod. Listen, adopting the mind of Christ, a mind of selflessness, a mind of humility, a mind of obedience. Adopting the mind of Christ is a great characters to possess. That which was in Christ Jesus to continue in doing God's will and fulfilling the call of God to everyone. Mga kapatid, nawa itong tatlong bagay na ito, lagi nyo itong naririnig. Let us adopt the mindset of Christ. This mindset, this attitude that which was in Christ Jesus. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, malaki ang gagawin ng Diyos sa buhay nyo. At malaki ang gagawin ng Diyos sa pinagkatiwala sa inyong gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, by the grace of God, I've been in the ministry in 21 years this coming April. I started in a mission field 2005. But by the grace of God, ito lang, natutong magpakumbaba, natutong mag-isipin ng sarili, kundi yung iba, at yung tayo matutong magsakripisyo. Amen? Are listening? Salamat sa Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat, Pastor Red, at sa simbahang ito, dito hinubog ang mga bagay na ito. Humility, selflessness, and obedience. Kaya Bible students, I encourage you, don't stop. Don't quit. Patuloy ka lang. Hinuhubog, tinitrain ka lang dito. Kasi may nais ipagawa sa iyo ang Diyos na mas matindi. At kapag hindi yun nahubog sa iyo dito, pagdating mo sa field, iiyak ka, baka isang araw, iiwanan ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Amen? Tayo tumingin lahat, manalangin po tayo.